Network Entertainment. Hi guys, welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Yes, ayan. At saka kung napapansin nyo, may kakaiba na sa nakikita nyo. Hindi na kami nasa remote setup. Wala na kami sa kanya-kanyang kwarto. Oo. Ayan. Napakaganda ng setup nito, no? Siyempre, maraming salamat sa... The Pod Network. Tama. Ready ako doon. Tsaka maraming salamat din sa mga tumulong para maayos itong napakagandang setup. Parang siyang ano na eh. Kung nakikita ko na siya, para na siyang yung mga setup sa mga international na mga podcast Actually. na ano, sa mga horror. Di ba? Oo. Ang ganda. Maraming salamat, The Pod Network. Thank you Nga so pala. Thank you so much. Siguro nagtataka kayo. Hindi kayo nakakita ng multo kasi normally 3 lang kami. Pero ngayon 4 kami kasi meron tayong special guest ngayon. Yes, kasama natin si The Critical Thinker or tawagin na lang natin siyang Tito Ren. Tito G. Tito Ayan. G. Okay guys. Meron tayong Tito G Gyms na dati. Tungkol saan yung topic niya? Conspiracy theories. Pero since Tito G to, ano ba yung i-share mo sa amin ngayon? About conspiracy, and then may mga topic din na about sa paranormal, then mga ghost stories ko dati. Nice. Yun, nice. Very interested kami dyan kasi maraming mga viewers ang nagre-request na mag-topic naman daw kami about conspiracy theories. And ayan. Pre, ikaw, may mga conspiracy theories kang alam? Actually, nag-ready ako kasi sinabihan niyo ako eh. Ay, Oo. Pero alam kong tutulungan mo ako to explain it further. Actually, fun fact, first time ko ever magpo-podcast ng ganitong setup. Like about conspiracy. So, it's my first time. Eh, And yung I'm excited. Yung nakaraan kay ano? andito ka rin nung nakaraan. Alin? Hindi daw kasi conspiracy yung usapan doon. Okay. Ayan. Bubog ni Pre yun eh. Teka lang, alam kong excited kayo na marinig yung mga conspiracy theories para sa atin ni The Critical Thinker or ni Tito G. Pero magbasa muna tayo ng mga comment. Ito, meron akong nabasa dito. Galing to sa Spotify natin. Ngayon, galing to kay Kim Rabe. Ngayon ko lang natapos. Solid talaga ang kwentuhan ng mga titos and Tita Prey. More takutan and conspiracy theories to come. At ito, para sa'yo to, Prey. Ano yan? Galing to kay Jamela Tesoro. Okay, sabi niya, as someone who's been listening from the beginning, to be honest, hindi ko feel si Prey. Same. Pero as time goes, Same. Joke lang. Grabe. Pero as Okay. time goes by, especially sa episode na to, I've come to like her. Sorry for doubting you, Prey. Rooting for you, habaan ng pasensya sa mga tito na madaming kalokohan at banat, doon ko sila nagustuhan and ang random ng pasok ng jokes. Parang tropa sa inuman na masarap kotongan. Hehe, more power guys. PS, pero pogi yung mga tito. Grabe. Thank you. Actually, Pero hindi kasama yung PS doon. Ay, Yun, yung last part, yun parang ano rin yun, conspiracy theory din yun. parang wala ata yun sa comment nung binasa ko yan. Pero thank you ha. Kasi, actually, last episode, binigay ko talaga yung best ko. Na-feel niya ba na binigay ko yung best Oo. ko? Hindi ko na lang binate para maging natural lang siya. Kasi parang ayoko na maano yung momentum mo. Hindi ko na lang binate, parang sabi ko, uy, grabe si Prey ngayon, binabat-inan niya ako. Pero ginawa ko talaga yung best ko na mas mag-participate. Kaya nga andito ako ngayon, di ba? Kahit 7 minutes daw akong late. Hindi ko na nga binanggit eh. Okay lang. Ayun, ito naman kay Charlie Dehesica, watching from Canada. Shout out next vid. Ito na yon, Charlie Dehesica. Magkano ba palitan ng Canadian dollars ngayon? Parang malaki Alam mo na. Joke lang. Alam mo ba na ito hindi to conspiracy theory Ang mga tao sa Canada ang pinakamasipag na tao Bakit? dito sa mundo. Yung mga Canadian. Bakit? Kasi pwede mo silang utusan anytime. Parang maglaba Canadian, maghugas Canadian. Ano ba yan? Guys, hindi nyo pwedeng maliitin yung joke na yun. Kasi mismong si Kuya Jobert natuwa sa joke na yun. Kasi dati, way back, mahabang storya. Basta, natuwa si Kuya Jobert sa joke na yun na parang, nasa Canada kasi si Kuya Jobert, tapos nagustuhan niya yun. Kaya parang,
inulit ko lang ngayon. Ayan. Anyways, ayun. Ito naman galing kay Lori Evangelista. Hello po mga titos and tita. Super fan niyo po ako since year 2025. Yung unang listen ko sa inyo sa Spotify about po sa iceberg. Always ko po kayong inaabangan tuwing weekend. Paki-shoutout naman ho ako, Lori from Negros Occidental. Uy, Negrense. Negrense. Ba't kayo Wala kasi. Knowing you, I know what's on your mind. Hindi yun conspiracy theory. Negrense talaga ang tawag sa mga taong taga Negros. Di ba galing ka dun? Last time. Okay. Ito, galing naman kay ZZZ Ray. First time ko mag-comment pero silent viewer na po ako since sa channel pa lang ni Tito Ian. So happy na napapadalas kayo mag-upload dahil nagre-rewatch talaga ako simula first episode pag walang bago. Napaka-underrated nyo mga titos. More power po. Thank you. Thank you ZZZ so Ray. much. Thank you. Ray, meron ka ba dyan? Of course. Meron din another one, no, from Canada. From Toronto, Canada. Okay. Wait, baka same tayo. Hindi, ano Hindi yan? naman. YouTube yan. Okay, Yes, sige, yes. sige. Hindi Si- yan lumpia? Hindi yan lumpia? Hindi, turon yan. Toronto. Toronto. Si Wonder Rain. This year, 2026 ko lang na-discover ang podcast na to. Ba't ka tumatawa? Okay. I'm wishing to hear new episodes weekly. Pinapanood ko ngayon yung mga previous episodes, season 3 pa lang ako. Actually, skip mo na yan. Doon ka na sa season 5 kung nasan ako. Boring yung mga yan. Dahil sinabi mo yan, last episode mo na to. Pero dahil nga sinabi niya na weekly, so ano ba, kaya ba natin mag-weekly sa... Weekly naman tayo ngayon, di ba? Pero siguro, And- ang gusto nila, kasi dati, di ba, nung ginest ka namin, 2 episodes per week. Feeling ko, kaya natin yung gawin ngayon. Kayang-kaya, Feeling as ko lang, long as kasi baka magkaka-PC ako. Actually yun. Kasi pag nagka-PC siya na yung mag-edit ng mga videos. Ay. Ay, yun pala yung responsibilidad ko. Pero alam mo, hinahanap ko actually yung comment. Yeah. Parang hindi ko alam kung tripping lang ako nun, pero may nabasa ako na dapat daw mag-regular na ako dito. Hindi, baka tripping ka lang talaga. Diba nabasa niyo yun? Ano yan? Mandela effect yan. Mandela effect yan. Familiar ka doon, bro? Mandela effect. Ayun, mamaya pag-usapan natin yung mga Mandela effect. Tito G, ano bang Feeling feeling ko mo? marami kang Dapat ba sample. mag-regular na ako dito? Pwede. No? Naiintindihan ko si Tito G kasi kapag guest ka, kailangan talaga mabait ka sa mga sa mga host eh. Gets kita. Pero alam ko nasa isip mo. Grabe talaga kayo. Sige, isa Meron pa? pa. Sige. Yes. From Jobski Salmon 8986. Tito Prey is blending in na. She can now match the energy and tito jokes ng mga tito. Alam mo bakit? Pagod na akong mabuli. Grabe kaya ugali nito ni James. Si James lang. James lang. Pero si Ian medyo, pag walang camera, medyo bully na din. Nagano pa eh, no? Humabol pa eh. Okay, last comment siguro. Tapos si James naman. Okay. So, medyo natawa ko dito. From Robin Schwan, 3585. Tama na daw sa jump scare. Jumps. Oo nga, no? Last Oo, episodes kasi ang dami natin. Ang daming jump scare. Pati siningit ko kasi yung picture ni Toshio. Anong pangalan nun? Toshio ba? Toshio. Sa Sa may The The Grudge. Grudge. Oo. Di ba siningit ko ng mabilis? Mm. Anyways, feeling ko pag malapit, itong next kung i-shoutout is kapag malapit na matapos yung episode. Okay. Ayan. Itabi lang muna natin dyan. And, Teka, screenshot ko na lang. punta na tayo dito sa ating special guest na si Critical Thinker or si Tito G. Tito G, pwede bang kwentuhan mo kami kung papaano mo naisipan or inumpisahan yung iyong content journey? Actually, nag-start ako last year. And then, mahilig kasi ako manood ng mga documentaries about conspiracy theories. Then some paranormal activities na mga video, ganyan. So, ayun. After nun, may ginawa akong isang content about doon sa isang lugar sa Cavite na yun nga, medyo nag-boom dahil parang di alam ng mga taga doon na meron palang ganun na grupo doon na medyo tago. Ano to? When you say grupo is para ba tong ano?
Malamig. Cool. Oo, malamig. Aircon, parang cool ba to? Parang ganun sila? Ayoko magsalit. Wait, parang nag-gets ko yun. Tama ba? Aba, dapat lang. Kulto, basta kulto. Yun. Okay, gets. Ayoko sabihin direct ang gano'n. Disclaimer lang. Nire-respeto ko naman yung mga ganong grupo. Pero yung mga sa comment section natin sa TikTok and yun, sila yung mga nagsasabi ng gano'n. Pero yun, nung napanood ko yung isang documentary about doon, nagulat din ako kasi meron palang ganun, since taga Cavite rin ako, meron palang ganung grupo doon sa may sa Indang, na medyo tago na yung lugar nila, and then hindi rin alam ng mga taga doon. Pinasok siya ni Maris Umali from Eyewitness, and then hindi siya yung tipo ng grupo na pwede ko ba sabihin na hindi siya yung parang normal na Catholic or ganon. Iba-iba yung mga sinasamba nila doon. May mga picture may mga Japanese gods. Kala ko kung ano kasi ako sumasamba din ako ng mga Japanese eh. Oo. Yung mga idol. Mga idol. Oo. Jab idol. Ikaw ba, Ray? Sinong sinasamba mo? Wait. Baka meron ka rin Korean, mga K-pop. Mga K-pop po. Wala. Wala. Then Teka yun. lang, pwede bang sabihin yung pangalan ng grupo na to? Actually. Medyo Pwede. Pwede. Kilala talaga sila as a group. As a religious group. Religious group. group Religious sila. group sila. Okay. Anong pangalan ng grupo nila? Akala ko nasa bahay ako, sorry. Ano siya? Stock 115. Stock 15. Stock May 1. ibig sabihin ba yung stock? Ano ibig Meron. sabihin ng stock? Samahan ng mga tunay na anak ng liwanag. Tapos may K. Yung K. Corporation. Feeling Hindi ko. ko matandaan yung K pero tas siya may karugtong na 1.5. 1.5. Yun yung hindi ko mag-get. Ano yung Baka 1.5? 1.5 yung registration fee. Hindi. Oo, pwede. Or Pwede. baka yung member Hindi, pwede rin yun yung year. Yung year kung kailan sila na. 2015. 2015. 1915. Baka mas luma. Feeling ko na. Stock. So yun yung conspiracy nung mga teorya ng ibang tao. Yun nga. Siya. Hanggang ngayon active to. Active pa rin, active. Ano yung something na nakita mong kakaiba dun sa grupo nila? Na parang masasabi mo na nung una mo nakita na parang napaano ka, siya may hindi to normal. Parang ganun. Ano yung nakita mo? Yung paraan ng mga ginagawa ng paggagamot. Ganyan. Di ba sa kultura natin, normal na yung ganun eh. Yung mga nagagamot ng mga matatanda. Pero sa kanya may ginagamit silang manok. May ginagamit nila mantika na mainit. Papahid nila papakuluan nila. Pag napanood nyo sa Eyewitness, may kita nyo pinapakuluan sila mantika. Sa kawali mismo. Then Nga yun pala, papahid. sa mga nakikinig sa atin, lahat ng pag-uusapan namin dito ay conspiracy theories lang. From the word itself, theories, wala pang factual or parang basis talaga tungkol doon. Pero i-discuss namin yung mga interesting na mga tawag ng thoughts about sa mga topics na yun. So, take this with a grain of salt. Correct. May question ako. Can you describe, kasi I've never seen the video. Hindi ko pa siya na-watch and this is the first time I'm hearing it. Pwede mo bang i-describe yung siguro trend nila, ganun? Like, Naka-ano may sila? weird ba, ganun? Naka-white sila na, ano ba tawag doon? Belo ba yun? Parang ganun. Bello, okay. Naka-white sila na belo. Then, actually, Catholic din sila. It's like, Nag-branch out. oo, sekta ng Catholic. Pero hindi ko alam kung accredited sila Kung ng recognized sila ng Catholic. Catholic. So, may mga cross din sila. May mga ano. May Kasi mga nabanggit cross mo sila. kanina May na mga iba cross. yung inaano nila eh. Sinasamba nila eh. Ang daming picture nung church nila. May Buddha, may si Eva at Adan. Oh, so different talaga. Iba-iba talaga. Iba-iba talaga. Alam nyo, may naalala akong something similar dyan. Yung Rizalistas. Diba? Rizalistas sa may Laguna. Wala na. Hindi ko naman, again, yung mga sasabihin namin dito is, mga conspiracy theories lang. Wala naman akong masasabing masama about sa kanila kasi
Pero ang kakaiba lang kasi doon is itinuturing nila na si Rizal yung parang pinaka chosen one or Messiah. Na parang balang araw babalik ulit si Rizal. Kailan nag-start yung group na yan? Nung yung December Rizalistas. 30. Nang? Rizal Day yun, di ba? Oo. Hindi, year. Year. Hindi ko alam. Magaling. Matagal na siya nag-exist. Matagal na. Kasi di ba yung mga members dun sa Oo. docu, matatanda na rin. Yung pinaka-leader matanda na eh. Sa May Laguna to eh. active pa din siya? Active pa rin sa May Laguna. Ito, yung sa'yo, hanggang ngayon, kalimbawa pag pumunta ka ng Cavite, pag na-mention mo siya, alam ng mga tao or hindi pa... Hindi nila alam. Ah, Hindi nila alam actually. May another question din ako. Madami ba sila? Like, malaki na ba yung group? Ganon. Madami sila and then sabi nila marami na silang meron daw sila mga scholars ng mga bata. Scholars. May pinapaaral sila. Yan yung may mga good side na sinabi nila sa akin. May mga professional na daw sa mga napag-graduate nila. And then ayun. Nung nilabas ko yung content na yun, medyo kinabahan ako kasi actually. may mga nag-message sa akin ng mga taga dun. Ano sabi? And then sabi nila, i-take down ko daw yung video kasi nga para din daw sa privacy nila. So, parang gusto ba nila na parang secret organization yung dating nila or hindi naman? Hindi naman. Kasi nilabas nila sa sa eyewitnesses. Oo, pumayag Oo. nga sila sa may eyewitness eh. Kaso- May witness. May witness. Oo. So, ni-stock ka nila. Mm. Ni-stock ka ng stock may 15. mga nakakita. May Galing. nakakita. Baka siguro, iba kasi yung sa eyewitness. Siyempre, Ibang wala na silang, public. baka wala na din silang magagawa about it. And siguro nung pinoblish mo yung video, natatakot lang din siguro sila na baka you might add something or know something more na hindi na palabas doon. May misinformation na maganap. Yeah. Ang sabi nila sa akin, meron silang hindi nagustuhan doon sa sinabi ko sa una. Kasi sabi, ang pinaka-intro ko doon is, pag pumasok ka dito, hindi ka nalalabas ng pareho. Ah, So, okay. hindi ko naman minimin na parang, Dapat sinabi mo, ang tawag po doon, hook. Opo. Kasi po, kami po mga content creator, may May ano hook. kami. May mga hook kami talaga sa umpisa. Paps, yung stock na yan, feeling ko meron yung US version eh. Ano? Stark. Ewan ko na nga, parang magkaka... Iron Man? Oo, Stark kina Industries? Howard, tsaka kina Tony. Kasi yung tsura nung ano nila eh. Nakita mo yung ano? Oo, parang nakita Search yung ko. video. Ayan. Pero, Nakatingin din kayo. Meron silang Instagram? No, not Instagram! O sige, may TikTok ba kayo? Sorry. Okay. Akala ko, meron ba silang Instagram? Akala ko parang ganun. Parang church, ganon, place. meron compound sila sa Indang Cavite. Isang malaking compound. Para pero siyang- ano to? Isang church lang talaga o marami din silang iba-ibang lugar? Hindi ko sure pero meron silang main compound. Mm, Tapos may church sila doon na nag-iisa. And then, ayun, may cross din sila. Alam ko, and then bandila ng Pilipinas. Pero Last question, ano yung tsura ng God? para sa akin, yung itsura ng God, hindi ko masabi kung yun yung God nila, pero yung pinaka parang nasa gitna nung images na nakapaskil. Si picture ni Nanay Telma, kung tawagin nila. Isa siyang matandang Pilipina na leader nila. founder ba siya? Founder. Ganun talaga, Paps. Ganun nga. Parang sa may Rizalistas din. Parang sa Holy Trinity, nandun sa gitna si Rizal. Ganon? Oo. Promise. So, pinalitan yung figure Hindi, may Holy Trinity pa rin. meron Kumbaga pa may rin. Jesus pa rin. Pero parang ang interpretation ng Rizalistas, hindi ko sure kung tama ako si Jesus is nagkatawang tao ulit papunta kayo sa Rizal. Okay. Mhm. Anong initials ni Jose Rizal? JR. JR. Parang Jesus Rise, parang ganun. Mm. Hindi, basta parang basta may mga ganun-ganun pa sila eh. Medyo mababaw pa nga yan eh. Hindi, medyo pwede kung isipin mo. Ang pinaka talaga, yung parang absurd kung papakinggan, yung Aldab Ano daw? na kulto. Hindi ko alam kung joke lang Hindi yun. to Anong joke. narinig Akala ko nung una joke lang siya or made. Legit siya? Meron. Talaga? May kulto talagang Aldab.
Promise. As in, Meron din silang compound. Hindi, isang samahan ng mga puro mga thunders. Alam ko kung may compound silang tawag doon. Ano? Main branch. Oo. Ewan ko kung ito na ba yung Aldab Nation, kung tawagin. Hindi, pero promise. Pero sila, may mga sarili din silang paps na pinapaniwalaan. Like, Nagkatuluyan talaga si Main tsaka si Alden. may anak nga daw, di ba? May anak Sabi, na nasa Amerika. Basta something na ganun. Basta grabe talaga yung kulto ng Aldab. Meron yan. Tapos, actually sobrang dami din pa eh. Way back mga investigador, Brigada 7. Ang dami pinapakita mga rito, samahan dito sa Pilipinas. Ang parang pinaka-common lang lagi na karakteristik, meron silang isang laging leader na pinapaniwalaan na may kapangyarihan. Di ba? Parang madami tayong napag-usapan sa podcast episodes natin before na mga ganyan, di ba? Hindi nga lang parang, hindi, yung iba nga parang hindi kulto eh. Alam mo, yung may nakwento ka before na yung, yung artista siya ngayon. Sino? Na, Ay, hindi ko alam oo. kung artista siya ngayon ha. Hindi na. Si Babae. Bex. Trans? Yung trans? Trans, oo yun. Si Judiel Nieva. Familiar ka dun sa akin. Hindi. Ang medyo mas familiar ako kay kay Elizabeth. Kay Elizabeth Oropesa. Pero si Elizabeth Oropesa, parang wala naman ata siyang group. Parang lang siya into yung parang nag-spirit medium na rin ba siya? Pray, tama? I'm not sure. Si Elizabeth. Hindi kayo No. moots sa No, IG? Yes, Ay, napaka-Gen Z naman. Baka lang. Meron akong nafe-feel dun sa kinukwento niya na conspiracy theory na to. Narinig yun na yung Wild Wild Country na Netflix documentary series siya about kay Bhagwan. Bhagwan Sri Rajneesh. Indian. Yeah. Hindi. Basically, kakainis, hirap mag-participate nito. Okay, Hindi, but basically kasi, parang siya, religion din siya. Tapos, itong si Bhagwan, ang tawag sa kanya si Osho. Siya yung, Osho. Siya yung sinasamba ng mga tao. Matagal na yan. 2018 siya Bago ni-release. lang. Oo. Kaya pala baguhan. Kainis. Ayun. So, parang nafe-feel ko lang yung same vibe na, alam mo yung control. Kaya nilang kontrolin yung buong yung buong group. Parang community nila. Oo. Kasi, for example, with this, siya nakuha nila yung parang buong state. As in, nakapaggawa sila ng hindi lang compound, as in parang city, mini city, ganun. Nafe-feel mo ba dyan sa na yan, na may possibility na mas pa sila, dumami, ganun? Kasi lalo na, syempre, ang tagal na nila. So, yung mga miyembro nila dati, yung mga bata, naglakihan na. Then, yung kaya may mga nag-message sa akin na, professional daw iba. Ibig sabihin, magkakaroon pa sila ng mga ibang membro. Yeah, possibly nga, baka hindi lang yan yung branch, malay mo, kalat na din siya, pero hindi pa lang nadidiscover. Tapos plot twist, pagtapos ng episode, inamin ni Tito G na isa siyang stock. At kayo ay na-infiltrate ko na. Anyways, nabanggit kanina ni Prey, nakokontrol dahil sa isang paniniwala Yeah. sa faith. Lahat naman eh. Di ba? Lahat. Familiar. Lahat Familiar. naman. Lahat, actually. Ayoko nang pero pero meron akong napanood na movie, yung kay Hugh Grant ba? Si Hugh Grant ba yun? Religion din yung tinatry kong alalahanin, pero yung kwento niya is merong dalawang missionary na babae na pumunta dun sa bahay ni Hugh Grant na lalaki na parang gusto nilang Heretic? i-convert. Heretic yan. Oh, yeah. Ang ganda niyan kasi Actually. yung thoughts niya is about power, control. Parang meron din silang religious na group eh. Na basta kung hindi nyo pa napapanood yon, make sure naka-follow kayo sa Tito Ian Lee. Correct. No? Correct. Hindi, ayun. Tapos Netflix, narinig niyo yung sinabi ni pinopromote kayo ni Prey. Ako lang kunin niyo, ako lang naman nag-promote. Correct. Joke Pero lang. kung gusto nyo talaga, charot lang. Anyways, eto,
meron ka pa bang ibang alam na conspiracy theory na gusto mong i-share sa amin? Oo. Pahabol ko lang dun sa may stock. Okay. Yung nag-message sa akin personally, sabi niya sa akin, yung documentary daw na nilabas ni Maris Umali is hindi daw yun yung pinortray na sinasabi niya na nagsushoot sila dun. So edited version na yun. Hindi, parang, di ba, Binago ninanarrate yung niya na. narrative. Iba na yung narrative nung Okay. nung video na ginawa niya. So parang medyo, hindi rin daw nila gusto yung video na yun. Okay. Kaya, kasi sinabi ko sa kanila na, bakit naman nilabas ni Maris Umali, pumayag kayo? Tapos yun yung sinagot nila sa akin na hindi rin daw nila nagustuhan yung video. Sa bagay kasi minsan yung may researcher pa yan muna bago yung journalist, di ba? Parang i-relay na lang sa kanya yung story tapos dadaan pa yan sa mga producer, di ba? Parang nila, tatayin nila yan, iti-tailor nila yan kung ano ba yung maganda para sa TV. Kaya minsan ano na siya, altered version na. Kaya dun din ako nagulat, ba? Bakit nila ako mini-message, nagagalit sila sa akin na take down ko daw ganyan. Nilabas yun naman sa documentary sa Eyewitness. Yun pala, hindi rin nila nagustuhan. Sa true. Pero kasi parang feeling ko talaga, siguro baka nung in-interview sila, pinakita lang nila yung kung ano talaga yung ginagawa nila, yung mga normal na workings. Feeling ko kasi, kapag masyadong boring yung story, syempre as a media outlet, parang may times na kailangan mong, feeling ko madalas nilang ginagawa, sinesensationalize nila yung mga documentary, yung balita, para umingay, para panoorin. Kasi hindi pa panoorin ng tao kung walang kung walang hook. Yes. Kung walang kumbaga parang walang hindi na palabok yung storya, walang sarsa. Anyways, nabanggit ko pala kanina yung Mandela effect, no? May mga alam ba kayong Mandela effect? Oo, yung sinabi ni Pre kanina, Mandela effect yun. Na may nag-comment nag-comment na gawin siyang regular. false memories yun. Ikaw, anong alam mo Mandela effect bukod doon sa comment? Meron ka ba? Wala. Hindi, feeling ko, meron kang alam, hindi mo lang maalala. Mandela nga. Hindi, Parang, pero hindi, sige, magbigay ka ng example ng isang Mandela effect na alam mo. Tama mo, pag sinabi niya, baka may maalala. okay, sige. Ang Mandela effect is parang false memories. Na parang naalala mo yung isang bagay na ganito pero in reality hindi pala. For example, eto, anuin natin siya. Sino nga ba yung ginanito natin dati? Para lang maalala yung Mandela effect. Kilala mo si Pikachu? Oh, yes. Anong kulay ng buntot ni Pikachu? Black? Tsaka? Black at tsaka? Di ba black lang yun? Black. Nasaan yung bandang black? Nasaan part? Nasa buntot. Kunwari ito yung buntot. Oo. Nasaan? Nandito? Yung nakakabit o sa katawan o yung nasa dulo? Nasa dulo. Yan na. Na Mandela effect ka na. Search mo, Search mo yung tsura ni Pikachu. Makikita mo na hindi ganun. Yan yung mga example ng false memories. Yung parang akala natin, ganito to Oo. nung sa nakita ko pagkakatanda. before. Pero hindi pala siya ganun. Ikaw bro, anong alam mo mga Ay, oh my false memories? God! Kasi yung tenga niya pala. Hindi, buntot tanong ko, di ba? Ay, sorry. Gagawa na po akong sarili kong podcast. Charot lang. Anong alam mo mga false memories? Mga logos. Yan, like- yan, isa din yan. Para sa KFC, ganun. Anong meron sa KFC? Yung akala mo, yung ribbon ata yun ni Sergeant, Colonel Sanders. Sanders. Akala mo siya dati is, parang tao. Pero ribbon pala siya. Oo. Parang ganun. Nakakatawa yan. Check nyo ngayon yung logo ng KFC. I-check nyo ngayon. Ano mo na to? Ang hirap nitong i-unsee pag nakita mo. KFC. Ano to? Yung bagong logo ba? KFC logo. Tapos KFC yung black logo. part, imagine, hindi yan. Ito. Imagine mo yung black part ta. Ay, hindi. Ito, Paps. Ito. Ay, yung nga, no? Katawan niya. Parang katawan niya. Ayaw nga, no? Mukha siyang stick figure, tapos ang laki ng ulo. Pero in reality, ribbon pala yan. Kaya siguro niligyan ng parang uniform. Oo, para Na kita part. yun. So, ano ibig sabihin nito? Lumaki ulo niya? Kasi yumaman. Joke lang. Tsaka yung di ba marami yan? Yung Monopoly. Pre, may salamin Actually, yung lalaki sa Monopoly o wala? Wala. May ganun lang. Para magnifying glass. Meron. May monocle. May monocle? Ay. May monocle. Wala. Ako din. Alam mo, Hindi tinanong niya ako nag-i-exist ang niyan. Monopoly na may monocle. But you can't spell Monopoly Kaya without nga, without the monocle. Basta nakakatawa yan. Ako rin pagkakatanda ko rin sa lalaki sa may Monopoly.
meron siyang Monocle. monocle, Oo. pero wala pala. Saan ko nakita yun? Wala, na false memory tayo. Ewan ko. Kasi Ito. Siguro Ano? discuss na natin kung bakit daw nagkakaroon ng Mandela effect. Ito, conspiracy theory din to di ba? Parang pagkakatanda ko, kaya daw tayo merong nakaka-experience ng Mandela effect. Kasi may nangyari daw. Hindi ko alam yung details ha. Alam ko ikaw alam mo yung details na. oo, nag-end of the world na nung nakaraan. Mhm. Nung 2012 or 2010. Kasi parang ni-revise pa yan eh. Parang based daw doon 2010 pero Mayan calendar daw yung pinagbasihan. So 12. parang 2012 pala. Nag-end of the world na, matagal na. Yung tinitira na lang natin ngayon is alternate universe. Ito yung reason kung bakit nagkakaroon ng Mandela effect. Kasi yung mga memories natin sa mga logo o sa mga bagay noon, mga memories yun bago pa nawasak yung Earth. Nagkaroon kasi Akala ko ng nag-rebrand lang sila. Parang, ito buong Earth, nag-rebrand. Mm. Ito yung reason kung bakit hindi na masaya yung Pasko. Bakit? Basta marami. Actually, meron pala ako. Ngayon ko lang, kasi nag-research ako ng mga examples. Yung sa Snow White, Oo. actually ngayon lang din nag-resonate sa akin na, di ba yung sa Evil Queen, parang pag nakaharap siya dun sa mirror. Ang tanda ko, mirror, mirror on the wall. Pero yun pala, magic mirror Magic on mirror. the wall. Magic mirror on the wall. Oh Pero my alam, God, okay. pero feeling ko alam ko yung explanation diyan. Sige, Kasi may bakit? kanta yung M2M. M2M? Mirror hanging on the wall. Oo, feeling ko nandun eh. Parang dun na-associate, parang yun yung mas natandaan ng mga tao, yung mirror on the wall compared dun sa may magic mirror on the wall. Sobrang tagal na nung Snow White na yan. Nung palabas na yan. Lumang-luma na siya. Di ba? So, ibig sabihin, nagkaroon ng incursion dati. Paano nga Sa Multiverse of Madness. So, nasa Earth 6-1, na tayo. Ito na ba yung nawasak pa rin yung Earth na sinasabi ko? Oo. Di ba sa Multiverse of Madness may ganun? Nasisira yung Earth. Tapos parang ewan ko. Ayoko na. Anong mo dun? Anong 2 cents mo dun about sa ganun? Ano may Topic. thoughts mo tungkol dun sa Mandela effect? Mandela effect. Nangyayari din siya sa akin minsan eh. Yung parang, nangyari na to ah. Parang Deja vu. deja vu. Oh, yun, yung parang ganun. ganun, Deja oo. vu naman siya. Oh. Deja vu naman siya. Pero part pa rin siya ng Mandela oo. effect. Diba? In a way, pwede. So, ayun. Parang, yung sinabi mo nga na parang nag-end na yung mundo ng 2012. Parang, may second tayo, yung Oo. universe or other universe na nangyari na yun. And then, ito yung nakita ko dati. Meron nga sabi nga doon na simulation na lang daw, 'di ba? Parang may ganun din na theory. Simulation. Oo. Meron naman ako nabasang isang theory na ang nangyayari daw sa buhay ng isang tao, siya, parang cycle. Pag namatay ka, 'di ba namatay ka? Makikita mo last yung liwanag bago ka mamatay. Yung susunod na liwanag na makikita mo, yun na yung ilaw dun sa Parang yun yung tunnel na papasukan mo tapos lalabas ka ulit dun as baby. Parang nakita ko sa Reddit yun no? Oo, okay. Ngayon, paglabas mo as baby, umiiyak yung baby kasi naaalala mo yung Lahat ng memories. past life mo. Habang lumalaki ka, unti-unting nagfe-fade yung mga memories. Pero kung gusto niyo malaman yung past life niyo, merong Oo, past life may, reading si may Prey. beyond senses. Oo, may beyond Pwede yung senses. patingin. Ano bang Grabe meron din naman sa yung past life ads. reading na yan? Hindi, pag past life kasi, makikita mo kasi yung mga patterns mo ngayon. For example, ikaw, takot ka magkaroon ng relationship, ayaw mong umalis ng bansa. Parang may reason yun eh. Kung bakit ka ganyan ngayon dun sa past life mo. Kasi Ano naman past for life? example lang to let's say, ayaw mo mag-relationship. Ah. Tapos yun pala, battered wife ka last life mo. Mga ganun. Buttered shrimp. Gusto ko buttered shrimp. Pero meron akong nabasa nyo na ba to? Yung kay Bob Lazar, yung sa Area 51. Bob Lazar. Parang familiar sa akin yung Bob Lazar na yan. Anong meron sa Area 51? Ano siya? Kasi, di ba, nag-share ka kanina na may another universe. So, palagi ko na lang to naiisip na what if may mga aliens nga. Hindi nyo ba naisip yun? Meron. Kapit-bahay namin, aliens. Ikaw, ano masasabi mo doon? Nag-rely lang rin ako sa mga info sa internet. Last
last 2 days ago, napanood ko si Barack Obama. Ah. In-interview siya nung isang host sa US kung naniniwala siya sa sa aliens. And then sabi niya naniniwala siya sa aliens. So, it means kaya niyang pumunta sa Area 51. Pero, ang sabi niya, wala daw alien sa Area 51 unless tinatago ng mga namumuno dun. Mismo galing na sa presidente. Kay ng Barack US. Obama. Alam niyo ba kung Kailan ba? na ano yun? Ay, sorry. Ay, sige, wag na Hindi, lang. sige. Hirap. Hindi, sorry. Excited na kasi ako ibitaw to eh. Sige, ikaw na. Alam niyo ba kung bakit? Kasi Bakit? may nabasa din ako conspiracy theories na yung laman talaga ng Area 51 is hindi about aliens. Ooh. Aliens yung pang cover up. Mas masahol pa sa aliens ang laman ng Area 51. Like, Human experimentation. oh. Crazy. Kaya kung bakit siya heavily guarded, kung bakit madalang ang nakakapasok. Ano yung sabi ni Barack Obama? Wala naman daw aliens. Wala naman daw. daw siya nakita. Sabi sa kanya. Mm. Sabi sa kanya wala. Pero tinan mo, parang naisip ko, human nga- experiment. Kung human experiment yan, naalala ko bigla yung Stranger Things Oo. na mapapanood nyo sa Netflix. Netflix baka naman. Ano, di ba ganun din yun? Parang Area 51, tas may human experiments din dun sa ano. Na parang iisipin mo, tuloy as Stranger Things, na parang iisipin mo sa conspiracy theories, minsan iisipin mo na parang, uy, pelikula lang, wow, ganda ng concept. What if yung mga pelikulang ginagawa is based talaga sa mga tunay na nangyayari? Na, Actually. na madaming ganun. Madaming ganun. Marami. Diba? Parang Epstein files ngayon. medyo. Oo. Ay, Mamaya- speaking of Na mamaya files. tatalunan. Tama. Oo, Napag-uusapan namin mamaya. Kasi may nag-comment eh. May nag-comment Oo, na pag-usapan daw napag-usapan natin. yung Epstein files. Anyways, about pa dun sa may life sa other space, meron din kasing isang conspiracy theory na kung tawagin ay dark forest theory. Dark Forest Theory. Ang alam ko lang, Paps, na ganyan, yung Dark System. Dark system. Kaka-ML. Ako nga Black Forest theory lang eh. Na hindi talaga masarap ang Black Forest na cake. May lasang alak. Ang sabi sa Dark Forest theory, ang universe na ginagalawan natin is parang isa siyang parang dark forest na maraming civilization na nabubuhay. Tapos rules of survival to, Paps. Kung sino ang kunwari, isang lion nakakita ng deer sa isang dark forest, patay ang deer. Mm. Ito yung reason kung bakit hindi pa nadidiscover yung ibang life dito sa universe. Kasi ano nila yon, survival instinct nila yon, defense mechanism. Hindi sila gumagawa ng paraan para ma-discover sila. Kasi So- anytime pwede sila ma-annihilate. So, Tama ba yung ibig term ko? sabihin, annihilate. Annihilate. So, ibig sabihin ba, feeling nila, mas malakas pa yung tayo sa kanila? Wala silang idea na, threatened din sila, Paps, sa presence ng, wala silang idea na may Earth. Ah, okay. So, hindi sila nag-explore kasi hindi pa Oo. sila confident na kaya nila. Oo. Threatened lang sila sa iba pang nabubuhay dito sa Buong universe. universe. So ang NASA, hindi totoo na nag-explore sila ng other life. Ano? Kasi ayaw din ng NASA umabot sa point na tayo yung ma-discover ng iba. Oo. Parang yun yung principle yung parang pinaka dark forest theory na para lang tayong grupo ng mga organism na nabubuhay sa isang dark forest na walang pakialamanan. Dito lang ako, parang ganyan. Hindi nyo So- ako pwedeng ma-discover dahil mamamatay ako pag na-discover. So, parang press release lang nila lagi na nagsisend sila ng... Kasi di ba ang gusto nila is, parang sinasabi nila na nagpapadala sila ng mga probes, mga missions, outer space, para malaman kung ano yung mga beyond senses. sorry. Shoutout sa Beyond Senses. Di ba? May conspiracy theory din naman na ang NASA is ang NASA nag-explore sila dati sa dagat. Underwater. May nakita sila sa dagat, Tumigil sila. tumigil sila. Anong nakita nila sa dagat? Si Godzilla. Oo. Leviathan. Nakita nila yung Leviathan. Kaya ang ginagawa nila, pumunta sila sa space para maghanap ng way out. Naghahanap sila ng next na habitat ng Earth. In Tito case na G, lumabas yung Leviathan. Speaking of Leviathan, nakikita ko kasi sa TikTok ko recently, yun tungkol sa Leviathan, yung parang Google Earth images. Tapos may mga may mga figures ng Leviathan daw na parang gumagalaw na daw. Nakita niyo na ba yun sa ano? Hindi ako medyo familiar. Hindi, oo. Pero ang dami kong nakita na ganun na parang some place sa coastal area ng, hindi ko alam kung US ba yan, na parang tinitingnan daw nila yung rock formation dun sa specific location na yun.
Tapos unti-unti daw siya gumagalaw to the years. Na ewan ko. Parang feeling ko ano lang yun eh. No? Anong thoughts mo dyan? Parang natatakot kasi ako dun sa... Oo. I mean, I've never seen it, but it sounds scary. Meron din ako nakitang theory na ano. Ano masasabi nyo sa... Eto, tatanungin ko kayo isa-isa. Ano masasabi nyo sa ano? Ginawa daw ang AI para just in case na may mangyaring masama. Ginawa daw ang AI ng government para just in case daw na may mangyaring isang sobrang catastrophic event, hindi maniniwala yung mga tao. Kumbaga parang tayo, mind conditioning na pag may na something na nakitang kakaiba, ay AI lang yan. Sinadya daw yun ng US. Kasi alam nila na may mangyayaring something na kakaiba. Hindi ako naniniwalang ganun eh. Yung purpose ng AI. More on productivity. Kaya nagkaroon ng AI. Pero merong mga teorya nga na lumalabas about AI na pwede nilang pagtakpan yung mga mangyayaring event. Pero ako more on hindi ako naniniwala doon. Hindi ka naniniwala. Sa ganung nila sa AI. Sa ganung propaganda. Ikaw, Prey. Possible. Sa dami ng nangyayari ngayon sa mundo, hindi na yun imposible mangyari. But more of feeling ko nga ngayon may something na nangyayari. Kasi 'di ba with AI totoo yun, very productive, but at the same time, if we're also gonna look at the negative side, ang dami din nating nangyayari. Like, 'di ba yung iba parang na-change na nila yung face. Mga ganon. Deepfake. Oo. Pero naman, maganda naman talaga yung use of AI kasi pro AI ako eh. So, yun lang. Nakikita ko lang din talaga na nakakatakot na at this point. Ikaw ba? Hindi ka ba natatakot with AI? How do you approach it? AI, deepfake, iba yung thoughts ko. Hindi, Ibang thoughts. Hindi, pero sa akin, hindi ako familiar dyan. Pero nung sinabi mo sa akin, parang, parang posible siya na gamitin na gano'n na parang kalimbawa, nagkaroon ng totoong alien na nag-crash somewhere. Tapos na-videohan. Pwede nilang i-press release na, hindi, AI lang yan. Pero, yung totoo talaga is parang cover up nga for that specific event. So, parang possible. Actually, kasi yung AI para sa akin, madami siyang use. Madami siyang positive, parang madami kang advantages sa makukuha sa kanya. Pero at the same time, sa sobrang powerful niya, madami ring negative na pwedeng mangyari. Katulad nga yung deepfake, di ba? Ang daming nadadali ng deepfake na yan. So, parang feeling ko, nasa tao pa rin talaga kung paano nila i-approach yung AI. Pero posible, sobrang posible mangyari niya sinabi mo. Ito pa malupit. Ang Throwback Thursday at yung mga pictures sa graduation is data mining. Oh. Yung trend na Throwback Thursday, naalala mo yun, bro? Di ba? Ano yung parang pinaka-trend na gagawin doon pag Throwback Thursday? Kinukuha lang nila yung Pictures. Hindi, di ba parang magpo-post ka doon ng picture mo na luma? So it's either hard copy na pinicturan mo digital, i-upload mo sa internet. Tama? Kasi nga naman, kung kukunin nila yung data ng mga lumang mukha natin, mahirapan sila. Kailangan nila magbahay-bahay para lang makuha yung lumang pictures. Pero kung merong isa na nakapag-isip na gawin yung Throwback Thursday trend, Oo nga, no? Oo nga, di ba? Oo nga. Easy way yun para makuha yung Makuha data. yung mga Oo nga, no? Isa pa. Pwede gamitin sa ID, no? Ng Oo, peke. di ba? Isa pa yung graduation pictures. Graduation pictures. Photobook, mga ganun. Yung mga high school. High school. Diba? Oo nga. Na parang magtataka kayo, may isang lalaki yung pupunta. Kukunan kayo ng picture sa isa-isa. Pipilitin kayong ngumiti. Tapos kung magulo yung mukha mo, talagang gusto nila. Kunwari, may bangs. Alisin yung bangs. Ganyan. Talagang kukunin yung mukha mo. Ang tanong, saan napunta lahat ng mga data? Ng mga graduation pictures? Parang Saan sila napunta? Pero hanggang ngayon ba may ganyan? Oo. Mga grad book. Meron pa rin. Meron pa rin. Yeah, kasi yung other people, 'di ba? Kahit hindi mo
kunin. Parang okay lang sa kanila. But, yun. Tsaka requirement siya, no? Requirement siya Yeah. sa bawat school. Ito pa ayokong isipin dahil masyado siyang disturbing. May graduation picture din ng grade 1, nursery, prep, kinder. Nasa na yung mga pictures? May conspiracy theories na may pinagdadalhan yung mga pictures ng mga bata. Which is something. Teka, saan ba yan? Isang isla ba yan? Hindi naman, hindi naman. Parang feeling ko meron silang kasi parang sa US ko to nakita na theory na parang tinignan Paps yung mga number 1 na mga company na nag-handle ng mga yearbook. Tapos nung tinignan yung parang pinagkakaugatan, umakyat sa isang company pa na related Saan? sa Epstein. Epstein. So, pagdating talaga sa mga conspiracy theories, ito yung number 1 na topic ngayon. Oo, yung Epstein. Na feeling ko isa ito sa mga trending na mga videos na nakita ko sa'yo. Kasi tinignan ko yung profile mo, no, sinend ni Tito James Wu. So, kailan mo na umpisahan na parang na-fascinate ka dito? Ano pa? Before pa ba or nitong pumutok na lang? Before pa. Before pa? Marami na kasing documentary about Epstein eh. Mhm. Since before nahuli siya nung 2019. So, naglabas nung mga info about Epstein, about the island. Mhm. Then yun, pinanood ko yung mga documentary. Until this 2025, nung sinign ni Donald Trump yung batas para ilabas lahat ng detalye about dun sa Epstein files, dun na talaga nag-boom this January 2026. Saka lang nag-boom kasi by batch ata nila nilalabas. Pero before nun, ano yung nakapagpa-fascinate sa'yo dun sa Epstein files? Hindi pa siya Epstein file before no? Jeffrey Epstein lang talaga, di ba? Pero saan ba, sa mga hindi familiar kay Epstein, ano ba yung pinakakwento ni Epstein kaya siya sobrang kilala, notoriously? Personal life niya, hindi siya talaga yung criminal. Hindi siya yung criminal agad. Isa siyang teacher eh. Oh. Math teacher siya and science teacher sa New York. And then, doon nga, kung may isip natin, isa siyang matalinong teacher. Hindi basta-basta kasi nakatawid siya from teacher, naging bilyonaryo siya. So, yung utak niya sobrang lawak. Hindi siya basta-bastang Pero tao. ano yun? Paano siya yumaman? Actually, Hanggang ngayon, hindi pa rin alam. Oh, okay. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam. Kasi parang may napanood ako na documentary na Building Connections. yeah, Kaya I siya think I saw that too. filthy rich. Yung filter Na mapapanood nyo sa sa Netflix din. Netflix, yeah. Na parang may mga na-meet siyang mga mayayaman din ng mga tao. Tapos, pinagkatiwalaan siya. And then, doon na siya nakapag-fund. Pero yung way kung paano siya nakakakuha ng pera, hindi nila na-assure kung saan nanggagaling. Kung illegal ba or legal. Normal yung may trabaho siya syempre. Saka may business siya. Pero yung, di ba, yung yaman niya, sobrang yaman talaga niya eh. May yate siya, may aeroplano siya, may mga mansion siya. Bukod sa mansion niya, may isla pa siya. Yung isla niya sa sa Virgin Islands. Napakamahal ng mga isla doon. Oo, kasi Ano? Ano? Ingat ka dyan. Hindi, mahal talaga dyan. So, ayun. Yun na nga. Hindi kaya dahil yun nga, ikaw na nga nagsabi, matalino siya. So, may possibility din na nung na-meet niya yung mga other people na mayayaman din, na-amaze sa kanya. Tapos, alam mo yun, doon na nag-start na siguro may mga small crimes na build. And then, nung nakita nila na hindi pa rin nahuhuli, effective siya, baka doon na nag-start. Kasi ang weird na para sa akin ang weird na organize nga to lahat. But nakita ko din kasi na hindi lang daw siya yung pinaka-mastermind, parang small lang daw siya. Meron pang bigger, right? Oo. Actually. May conspiracy theory about yan. Anyways, nasubukan mo na ba i-check yung Epstein files? Oo, medyo mahirap siyang isa-isahin. Pero kailangan maghingi ng mga info. Magbasa rin ng mga info sa Reddit.
Kung kung ano yung mga codes, numbers na itatype mo doon para Codes? makita mo. Hindi, May mga codes siya. Iba pala yung file na yun. oo, tama. Ano kasi Paps parang sa sobrang dami, 3 million worth of 3 million pages of Mhm. documents. Nakaano siya per file. Mm. So parang for example lang to, PD 10378 Saan to, sa DOJ? PDF o sa DOJ. Mm. Meron akong PDF. nakita about dyan naman, Paps. May mga unaccessible daw na mga files dyan Mm-mm. na may ginawa yung iba. Kasi di ba PDF halos lahat. Mm-mm. Ang ginagawa ng iba, pinapalitan nila yung dulo. Mm. Imbes na .pdf, papalitan nila na .mp4. Pag piniplay nila, mga CCTV footage. Mm. Lalo na kapag nag-search ka, tapos ang lumabas is parang no document found. Ang gagawin nila, papalitan nila yun. Hindi ko sure nakita ko lang sa TikTok video. Tapos, ayun, nung pinalitan nila, parang hours long na mga CCTV footage. Meron naman ako nakita kakaiba. Parang, di ba kasi may mga ibang files na, anong tawag doon? Retracted. Redacted. 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 Yung parang tinakpan. Yung, Oo, may black. May isang file doon, yung word na don't, may black na takip. don't? Mm. Kasi, hindi, sa construction ng sentence, alam mo na yung tinakpan na word is don't. Don't lang na word. Context clues. Oo, parang, yun yung magme-make sense don't. Ah, Bakit tinakpan? don't. Anong meron dun sa Anong single word na don't? context? Hindi ko For gets. example, don't open door 256. Tatakpan nila yung word na don't. So, open 256. Parang ganun. Anong reason? Bakit tinakpan to ng DOJ? Oo, reasonable na sa mga pictures takpan yung mukha Mga ng mga bata. minor. Ah, Tsaka iba pang taong involved Mm. for privacy kasi hindi naman sila guilty, mhm. di ba? Pero bakit yung word na don't? Ba't tinakpan? Anong reason? Ano ba to? Random nagra-random lang doon ng pag-block para Redact. lang masa Pero hindi eh. Kasi kung random, bakit puro don't? Hindi. Isang page lang yun, Paps. May Na takip yung don't. Reduction ba siya or talagang yung original file nakabura? Hindi. Redact. DOJ lang naglagay nung block Don't. ng word na don't. Isipin Ano mo. yung thoughts mo about it? Sa don't. Oo, ano kaya yun ba? I don't know. I don't Parang meron silang code. May mga Baka. code sila. May mga code. Pero Paps, pag binasa mo, kung papalitan mo yung word na don't, may pwede kang ipalit. Wala eh. Yun lang yung parang yun lang. Or what if leave? Kasi kung yung sentence is parang sinabi ni Ian, di ba? Blank, Open. open. Pwedeng leave Ano na? Pero paano mo nalaman na don't siya? Oo nga. Don't siya with Paps, your girlfriend. Don't you wish. Paps, kahit hindi mo tignan yung kahit hindi mo makita. O context clues lang. Kahit hindi mo makita yung yung caption nung nag-post, Alam mo eh, na, naisipin mo na basahin mo eh. Ang yun talaga yung word na don't talaga. Bakit tinakpan? Yun din yung tanong kasi nung nung nag-post. nag-post sa may Reddit na parang anong reason bakit tinakpan yung word na don't dito sa isang page ng Epstein file? Mm. Nakita mo ba yun? Oo, na parang random lang ba nagtatatakip yung DOJ para sabihin na merong something sa Epstein files? Kasi hindi nila lubos maisip kung bakit tatakpan yung word na don't. Diba? Anong meron dun? Diba? Kasi, syempre, magtatakip nga naman talaga mga pictures ng mga bata. Tsaka siguro yung mga parang sensitive na information yun, i-redact din. Yung bang mga victims, puro mga babae? Hindi, sa lahat ng mga nakakover doon, puro minor, puro bata. Puro babae lang talaga, walang mga lalaking Mostly babae. mostly. Tapos, ano din sila? Like, may namatay ba? Ganun. Walang ganun. Wala. Wala. More on abuse. More on conspiracy lang rin yun. Pero Okay. mga biktima yung mga nandun. So, ba? Totoo daw ba yung cannibalism? Actually, hindi ako masyadong naniniwala. Kasi nagbe-base ako doon sa facts doon sa sa DOJ files. And wala akong makitang ganun eh. Code lang talaga na parang Mga code, yun yung mga na pwedeng pizza, ma-interpret na iba. Oo, yun yung mga. Baka may code pa sila about doon sa
cannibalism, hindi natin alam. Baka nag-aantay lang rin tayo ng mga next info. Kung tutusin, no, tama yung sinabi mo, Tito G, na parang kung ihahalugugin yung Epstein files, walang matibay na proof doon na magtuturo na mayroong cannibalism na magaganap. Merong isang page sa Epstein file na nakalagay na parang I like baby compared to cream cheese. Baby? To cream cheese. Na syempre, sabi ng mga tao, proof na yan na kumakain ng tao. Hindi eh. Sinabi niya. Ang tanong, gumagamit sila, ando na tayo, sige, conspiracy theory na yung mga pagkain is mga code. Bakit yung baby babanggitin? Teka, sinong nag-uusap niyan? Hindi rin, redacted Email ba din. yan? Email. Sa email, redacted din. oo. Pwede kasing tao yan yung pinag-uusapan nila. May code sila dun sa pangalan nila. Maybe. Pero may isang nakapag-explain na autocorrect. Hindi baby talaga yung sinabi. Bagel. Bagel? Oo. Anong word? Anong yung sentence? I prefer? Oo. Bagel compared... Hindi, I prefer baby compared to cream cheese. Parang ganun yung context. Baka na-type. Tapos ang reply kasi nung I didn't know that baby and cream cheese is on the same level. Parang gumanon siya. Na parang siguro, ang nagsabi nung nag-explain na autocorrect yung bagel into baby, tapos sinakyan na lang din nung nag-reply. Pero kasi sa akin, bagel and cream cheese, magkasama yun eh. Ayun nga eh. Magkasama Palaman talaga sila. ng Palaman ano eh, sila. Oh, yun nga. Cheese yun eh. Baka yun nga yung tinutukoy doon. Hindi talaga baby. Baka. Kasi kung iisipin nyo, gumagamit na sila ng codes tapos dun sa may isang email na yun, bigla niya sasabihin na baby, rekta. Oo. Di ba? Ito pa. Nahanap ko na yung isang page na sinasabi ko. Ang sentence dito is, I was going to take polo lessons in Calgary, but I blank think my body can handle it. Ano yung word? Patingin. Bakit tinakpan? Ba't tatakpan yung word? Di ba? Parang, kung isipin mo, ano ba to, DOJ? Random na lang kayo nagtatatakip-takip para magmukhang kunwari may mystery dun sa may Epstein files. Grabe rin kasi yung parang 3 million files. Sobrang dami. Sobrang dami talaga no? Tsaka first half pa lang yun. Di ba? Hmm. May other 3 million pa na hindi nilalabas. Na parang may conspiracy theory din na nagsasabi na baka yung Epstein files is cover up lang ng something big na nangyayari para doon mapunta yung attention ng mga tao. Meron nga Pwede. rin conspiracy na totoo ba na ikaw, kunyari, tayo, normal na tao, makakagawa ka ba ng 3 million files sa buong buhay mo? Kaya ba? Parang ganun. Di ba? Actually. Even kahit mag-text ka araw-araw, mag-text ka minuminuto, kaya mo bang gumawa ng 3 6 million? actually. 6 Oh, diba? million. 6 million. Hmm. Na parang ginawa na lang to ng DOJ. Yun yung sabi nila. Kasi, di ba, kung normal kang tao, kaya mo bang 3 million? Knowing na busy ka, mayaman ka, wala ka nang... Pero parang feeling ko, ang take ko dyan is, kinuha to galing dun sa mga, tawag dun, mga laptop, mga devices, na nandun sa location ni Epstein. So parang ang feeling kong ginawa nila is, kinuha nila yung mga hard drives, yung mga ganun. Kasi di ba ganun ginagawa nila? Kinuha nila and then parang, lahat na nakuha nilang information and documents dun is parang, in-archive nila. Tapos yun na yung files. Pero abot kaya talaga ng 6 million sa tingin mo? Ang dami. Possible. Dami Kasi nun. kukunin nila lahat ng files eh. For evidence kasi yan eh. Tsaka pag isang paglilinaw lang sa mga nanonood, yung laman ng Epstein files, hindi lahat dun may something, di ba? Yung iba dun mga Yun na, normal email. conversations. Meron din dong mga reklamo sa kanya from FBI. Na Mga daw? biktima. Medyo censored yung mga detalye. And then, Okay. may mga pangalan na babanggit yung politiko nila. Nandun, meron doon. Kumbaga mga confessions ng mga victims. Oo, meron. Pati yung mga artista. Meron talaga. Actually, meron. So, Sa DOJ yan Oo, nabuksan ko siya. Sa Nabuksan DOJ ko siya. yan oo. Nabuksan ko siya. Then, ano pa nga siya, parang naka-yellow, ano tawag doon? Naka-highlight. Naka-highlight Oo, yun. oo, oo. Galing talaga siya doon kasi may nabasa ko. Nung unang labas nung Epstein files, may naglabas sa Reddit na buksan nyo to, tong code na to, ganyan. Bilisan nyo bago mawala. Baka ngayon wala na. Feeling ko nga. Pero nasave ko siya. share ko sa inyo. Ayun, nice. Patingin tayo mamaya. Yung ano nga yung sa may Google Earth nga na pag sinearch mo yung
address ni SpongeBob, wala na eh. Ay, Samantalang yung pinakita mo last time. Oo, hindi ko na ma-access, pero promise, Pray, bago ko sa inyo ikwento yon, na-access ko pa siya. After mo nga ikwento, yung TikTok ko, puro ganun yung lumalabas. Parang mga explanation behind it. They're watching you. Ay, Next target. grabe naman. Kapanan files. Uy, Tingnan ko nga yung sa TikTok niya. Ano naman yung kapanan. pero question, dun sa Epstein files, like ano yung pinaka nagpagulat sa'yo na nabasa mo or na-discover mo? Nitong pinaka-recent, ayun pa yung pinaka-mabigat sa akin kasi may baby na rin ako eh. Oh. Parang may bata silang biktima na tapos gumagamit sila ng Jesus robe, parang ganun. Ano? Ginagamit nila yung damit ni Jesus. Parang nagsusot Jesus sila. Tapos yun, may sila, biktimang bata. Then, doon yun nandun sa email yun. Then, yun daw yung sinabi ng bata na ganyan, na naramdaman niya daw yung presensya ng Diyos. Nabanggit, pwede ko ba itanong yung age or no? Eh, Nabanggit ba if anong age nung... as in batang-bata. Hindi niya nabanggit eh. Pero, sinabi niya lang, bata, children. Di ko kasi matandaan if may na-release ba na parang age. Kasi para sa akin pag sinabi mong bata, ang lawak kasi nung ano ba to, like 5 Grabe ganyan. no, kung saan-saan Grabe. Yun. Regardless, pag sinabing bata, matik, basta underage, ano pa rin yung isang malaking kasalanan. Disturbing talaga. Disturbing talaga siya. So yun yung pinaka most Sobra. disturbing Si actually. bata kasi. Biruin mo, nag-cosplay sila as Jesus para makuha yung loob ng bata. Kaka-release lang din yan. Hindi. Tingin ko dati pa pero ngayon lang siya nahalungkat. Na-resurface. Oh. Nahalungkat ng mga Yeah. tao. Grabe, ang daming gumagamit kay Jesus ngayon, no? Putik, pati sex bomb nadamay. Oo. Oo. Grabe na anong conspiracy theory niyo doon. Inutos ba talaga? Ang dami ko nga nakikita na memes tungkol doon. Pero, personally, ito personal opinion ko lang to hindi ko alam kung, wala maling-mali talaga para sa akin. Yun, na parang, what? Bakit? Alam mo ba Grabe. yun, Prey? Yeah, oo. Alam mo yung issue na yun? Yes. Alam nyo ba na alam nyo ba itong conspiracy theory na to? Ano yan? Na si Jesus daw ay nasa Japan. Huh? Speaking of Jesus, si Jesus daw ay nasa Japan. Si Jesus Cristo? Oo. Tama. How Jesus young? Ngayon? Jesus Christ too. Oo. May isang lugar sa Japan na kung tawagin ay Shingo Village Tomb of Jesus. Yung tunay na katawan ni Jesus is nakalibing doon sa may Japan. Sa may Shingo Village. Yun ang pangalan ng lugar. Kasi ang pinakakwento niyan, Paps, ganito. Nung age 21, si Jesus, hindi na yan nakalagay sa Bible eh. Di ba? Parang putol. Putol. Ah. Walang part sa Bible na nagsasabi kung nasaan si Jesus nung age 21. Oh, Tomb of Pero, Christ, nakita ko nga. ang mga Hapon, naniniwala sila, may isang lugar sa Japan na ang paniniwala nila, si Jesus pumunta ng Japan, Paps. Nung age 21 siya. Para matuto. Para mag-aral. Kasi ang knowledge naman is never ending naman yan, di ba? Kailangan mo pumunta sa iba't ibang lugar para mag-aral, para matuto. Doon niya natutunan yung Shinto na religion. Yung Shinto, yung paniniwala ng Shinto. Ang nangyari, Paps, si Jesus nung natutunan na yon, bumalik na siya sa may Nazareth. Sinabi niya na, tinuro niya na kung ano yung mga natutunan niya sa Japan. Ayun yung reason, Paps, kung bakit siya hinuli. At pinako sa krus. Ito yung pinaka-plot twist. Ito, nabasa ko na nga ata. Ito yung pinaka-plot twist na sobrang Japan-coded na parang magpapa-mindfuck sa inyo. Ito ba yan? Si Isukiri. Yan, correct. Yung pinako sa krus is hindi si Jesus, kundi yung kapatid niya na si Isukiri. Isukiri. Oo, Japanese. Sobrang mindfuck, 'di ba? Na parang may plot twist pang ganun na parang parang nag-double, parang Isukiri, hindi pwedeng ako yung mapako sa krus. So, dahil magkamukha naman tayo, ikaw yung ipapako. Ano to, kambal niya? Hindi naman. Parang ganun, Paps. Parang kambal niya. Kapatid niya ng kambal. Parang may movie na ganun, di ba? Yung tinanong ko sa'yo. Ano yan? Yung parang kambal niya yung namatay.
The Prestige. Oo. The Prestige. The Prestige. Tapos ayun, 'di ba, Isokiri. Ang nangyari, bumalik si Jesus sa Japan, Paps. Tumakas. Kasi pinako na si Isokiri. Tapos doon, nag-asawa si Jesus. Oo, kulit nga yun. Nag-asawa si Jesus. Naging ano siya, garlic farmer. Tapos nagkaroon siya ng tatlong anak. Babae. Oo. Tapos at the age of 106, namatay din siya. At inilibing siya doon sa may Japan. So, ayan yung isa sa mga nakaka-mindfuck na conspiracy theory. Grabe Pero yan. parang it makes sense, Paps. Kaya pala ang daming Diyosa sa Japan. Oo. Baka may dugo yun. Baka may dugo, no? Pero anyways, parang alam mo, okay siya eh. Papaniwalaan ko pa pero yung biglang ipinasok si Isokiri. Itsukiri. At saka anong napapansin mo sa word na Isokiri? Eh parang Jesus Christ to rin yun eh. Jesus, Isukiri. tapos Kiri, Christ, Kiri, di ba? Isukiri. Kulit eh, no? Tsaka sorry ang dami ko na listang conspiracy theory. Patay na si Britney Spears. Eh di ba may ganyan din si Avril? Pero si Avril pinalitan ng clone. Na balita mo ba yun, bro? Na binalitan. Eto si Britney Spears. Patay na. Okay. I challenge you. Hawak niyo yung mga cellphone niyo ngayon. Buksan niyo yung TikTok account ni Britney Spears. Tapos sabihin niyo sa akin kung si Britney Spears ba yun. Parang sige. Baka naman may fan account. Tignan niyo. Pero, Blue check pa yan. Blue check pala to, pare. Blue check pa yan. James, Guys, sorry. parang siya, Oh yung... my God, bakit ang creepy nung nakita ko? Patingin, ayoko. Ay, Guys, sa ayoko. mga nanonood ngayon ng episode na ito, isa sa mga conspiracy theory na patay na daw si Britney Spears. scared. Kunin nyo ngayon yung cellphone nyo, puntahan nyo lahat ng social media ni Britney Spears. Siguraduhin yung blue check, siguraduhin yung account niya. Tapos sabihin nyo sa akin kung, tingnan nyo, stalk nyo, at sabihin nyo sa akin kung yung mga post ba dyan is galing sa isang tao na buhay pa. Pero ito, para mas madali, punta kayo sa TikTok. Britney Spears, pag sinearch nyo, may lalabas na isang may blue check. Tingnan nyo yung pinakaunang video na lalabas. Tapos, after nyong tingnan, punta kayo, search nyo, Tito Ian Lee, follow nyo na. Pero Para walang mabilis Siya ba yun? Di ba? Naka-off yung mga comments. Alam mo, di ko alam if nakita nyo na to. Like, sobrang recent nito. Meron din about kay Selena Gomez. Na ano? Kasi, meron siyang isang interview. Tapos yung left eye niya ata yun, parang nagtutwitch. Reptilian siya? Tapos hindi. Parang siya daw si Gina Davis. Matanda na, i-search nyo. Gina Davis? Habang sinasearch. Ikaw bro, narinig mo na ba yun yung mga about sa reptilian? Yeah. Anong Sige. 2 cents mo doon? Ngayon, nung lumabas yung Epstein Files, medyo parang nagkakaroon na siya ng Sense. nagkakaroon siya ng sense para sa akin. Kasi dati, di ba? Hindi rin naman tayo naniniwala na sila Donald Trump ba to, ganyan. Ngayon, nung lumabas yung Epstein Files, nabanggit sila. Nagkaroon talaga ng sense, medyo lumiliwanag. Meron pa, di ba? Yung last na president. Bill Clinton. Hindi. Before si Bush. Before si Trump. Biden. Oo. Di ba ang dami niyang videos na lumalabas na medyo weird siya? Oo. Oh. Yung naglakad siya pa walk out. Tapos, yun pa Oo. yun ba yun? Reptilian, no? Naalala ko yun, wala pang Epstein Files, lumabas yung issue about sa yung mga elites daw. Kumakain sila ng mermaid. Di ba? Tapos pinagtawanan lang. Tapos ngayon, biglang parang, di ba? Yun nga Hindi kayo parang- yung tinutukoy na kinakain na mga mermaid ko, no? Is hindi pala mga mermaid, mga tao din talaga. Mga totoong tao pala. Grabe, no? Ito meron akong isang conspiracy theory na sobrang iniisip ko lagi, lalo pag nakikita ko, tungkol yun dun sa Antarctica. Antarctica ba? Yung meron daw dong parang entry na pagpasok mo. Agartha. Oo, parang ganun. Wala akong alam tungkol doon. Pero nakikita ko lang na parang iba talaga kapag nandun ka na. Pero di ba may mga tours na papunta doon? Pero meron daw doon lugar na may mga bantay talaga. Na hindi ko magets kung bakit. So parang Area 51 pero ice version. Oo. Frozen. Frozen. Disney. Correct. Uy! May conspiracy theory dyan din. Sa Disney. Oo. Na frozen in ice daw siya. Ito ba yan? Oo. Si Walt Disney nung namatay, Kinairo. Cairo? Hindi, binalian. Hindi Kinairo. Krinayo. Kinrayo.
Kinairo, binalian ng leeg. Krinayo siya. Mm. Tapos may mga taong nakaalam na siya, Cryo chamber. anong tawag doon? Cryogenic chamber. Oo, cryogenic chamber. Kaya yung mga tao sina-search, Walt Disney Frozen. Ang ginawang cover up ng Disney, ginawa yung movie na Frozen. Ah. Pero ang tunay na title ng pelikulang Frozen, Elsa Anna is Snow Queen. Snow Queen. Disney's Snow Queen. Parang ganon. Pero ginawa nilang Disney's Frozen na lang. Para every time na isa-search ng tao yung Walt Disney Frozen, ang lalabas is yung pelikula at hindi Kaya ang kanta ng ng Frozen ay Let It Go. Oo. Bitawan niyo na Oo. yung Bitawan Meron niyo na. ka yung idea about dun sa Manila Film Center tragedy nang nangyari? Considered ba siya na Considered conspiracy? pa rin ba siya? Di ba yung Feeling parang ko na may cover natabun. up? Oo. Cover up talaga. Cover up Natabunan. talaga, natabunan eh. Pero Nabalita grabe, ko ba yun? 1981 pala yun. Meron ako tatanong. 81. 1981. Meron akong isa pang conspiracy theory na medyo basic, pero tatanong ko ano yung tingin nyo sa Pyramid of Giza. Kung paano siya nabuo. Kung Actually, may isa din info yan sa mga no? Kasi parang may nabasa ko na sobrang imposible daw nung time na yon. Kasi yung laki ng mga bato, tapos yung accuracy ng measurements. pagkakahiwa. Oo. Ano sa tingin nyo paano nabuo yun? May nabasa ko na Ancient Aliens ko naman to napanood. Na before daw may mga tawag doon, mga aliens na pumunta dito na tumulong sa mga Egyptians, yung mga Anunnaki daw. Yung mga ewan ko, yun yung alam ko na conspiracy theories about doon. Ikaw may alam ka ba? Alam mo ba yan? No. Pyramid. Pero, ito ba, Charis, tsaka Ayaz. kahit ito ba, na-build din to, ito, ewan ko makikita Yung nila. Sphinx. Oo. Like same time din. Oo. Oh, same time yan. Mga Grabe, Sphinx. no? Ito, 3 o'clock to. Ito, mga 5. Oo. Kasi Kala ko 6. nagalit yung foreman dyan eh. Pinaglalatag ko sila. Naalala nyo, speaking of, di ba kanina pinag-usapan ng AI? Nauso yung mga AI niyan, di ba? Oo. Yung mga gumagawa POV. dati. Oh, POV. Yung parang kunwari, you wake up on Titanic, Mm-mm. you wake up as a laborer. Pero ayan, balik tayo. About doon pala tito, sobrang laki nun nung mga bloke nung Oo, sa pyramid. oo. Sobrang laki nun. Hindi siya Parang- normal na. Kasi Hindi di ba siya- tayo nakikita natin malayo? Oo, mukha lang siya maliit. So, sabi nila ba, higante daw. May mga higante daw noong una, di ba? Pero yung isang mas more on reality. Dati daw merong ilog doon malapit sa pyramid. Okay. Lahat ng mga bato is ginagamitan nila ng malaking bangka or barko para matravel nila yung mga bato na yun. And then, kung paano na pagpatong-patong, ginamit nilang way yung ilog na natuyo na ngayon. Dati merong ilog daw doon, around doon. So, yun yung isang, yung parang mas, Reasonable. mas reasonable. Sa bagay Hindi kasi, Mas madali kasi may water na involved. oo, sa bagay kasi kahit gaano kabigat dahil sa buoyancy. What is Naurong nila. buoyancy? Basta Parang ang basta hirap kasi. nag-buoyancy. Parang hirap, di ba, pahinila daw. Oo, ganyan. mahirap pa. Yung sa mga illustrations, ganun, hinihila Oo. nga daw di ba? Pero yung isa yun. Pero possible nga. Pero yun nga, di ba? May mga parang theories nga na dati daw, hindi daw desert yan yung lugar na yan. Sobrang rich daw, sobrang lush na forest niyan. Parang sa akin naman ang narinig ko Nephilim. Nephilims. Ito ba yung mga alien? Fallen. Hindi, mga biblical to. Ah, okay. Biblical, mga Nephilims. May nabasa nga rin akong theory na yung yung asteroid na tumama sa Earth para tapusin yung mga dinosaur mga si Satan mismo eh. Si Lucifer pala, sorry. Si Lucifer. Nung time na sinend siya pababa. Yun na yun. Oo. Bang! Umagsak siya. Tapos may isa pa akong Wild wild si Minotaur. nag-SS, no? May isa pa akong wild theory na narinig about sa nung bumagsak daw si Lucifer, marami daw siyang kasama mga fallen angels, Paps. Ngayon, itong mga fallen angels, nagtayo ng religion. Parang hindi na yun. Totoo. Tapos, Hindi ko, Parang niloloko mo Hindi. na kami, James. legit to. Sila yung nagtayo ng religion. Kasi lahat ng mga fallen angels, meron silang kakaibang ability. Kasi way back, biblical,
bawat tao na pinipili ng Diyos, binibigyan ng kakaibang ability. Si Samson, binigyan ng super strength. Ah. Si Solomon, binigyan ng wisdom. May mga apostles na nakakapagpagaling na may sakit. Si Jesus, overall, nasa kanya lahat ng skills eh. Nakapaglaad sa tubig, nakakapagpagaling, nakakabuhay ng patay. Ito mga fallen angels, Paps, meron din silang quarter ng parang kapangyarihan. Ito yung ginamit nila para magtayo ng iba't ibang religion na pinapaniwalaan ngayon. Ito, hindi ko sinasabi sige, para safe, hindi na lang ako magpapangalan ng ibang religion. Pero ang mga tinutukoy kong ibang religion is yung mga hindi Christian. Okay? So, kaya sila... Hindi Oo, para mga ganyan. For example, lang ganyan, di ba? Budka. Basta mga ganyan. Meron, yung mga pinapaniwalaan nila doon is meron ding parang quarter ng kapangyarihan. Kaya nga kaya parang sinasabi na yun daw yung tinutukoy sa Bible ng mga false gods. false prophets, mga Oo, mga false gods. Kasi sila yung mga fallen angels na nagtayo ng sariling religion. Ang purpose is para lansihin. Again, lahat ng naririnig nyo ay conspiracy Oo, theories conspiracy lamang. theory lang. Wala naman sinabi na legit. Tito G, may question ako. Meron kang mga conspiracy theories about places here in the Philippines, like for example, yung mga Baringan City. Like, Meron. pwede ka mag-share. Huh? Galing talaga ni Prey, no? Hindi ko Bakit? naisip yun. Isa sa paborito Kasi ko yung support local. Isa Wala, sa, nagiging corny na din ako. So corny kami ganun. Ay, hindi. Hindi. Okay, go. isa Sige, sa go. paborito ko yung Mount Banahaw. Kasi, Hala, ano ba kayo bakit? sa Mount Banahaw? Di ba dun, malapit ka doon? Sige, Holy Tito G, mountain ayusin siya. mo Holy yan, mountain ha? siya. Taga dun ako eh. Taga dun ka Oo. pala. Doon siya sa taas talaga. Ay, hindi naman. Doon lang sa gitna. Delikado sa taas. Kasi pagka Holy Week, di ba, madalas pinapakita yung Mount Banahaw. Diyan kumukuha ng mga, yung mga ermitanyo. Diyan sila kumukuha ng lakas eh. Parang, so, may mga bato rin sila doon na sinasamba. Yung iba doon, actually, ang nagsumasamba doon, nasa 150 na iba-ibang grupo umaakyat doon. Every week. Holy Week. Holy Week. Pero every week pwede silang pumunta. Mhm. Pero yung mga sumasamba doon, 150 na grupo yung umaakyat. Ano Iba-iba. to? Iba-ibang Iba-iba. religions? May Or- Christian, Ah. may Catholic mismo. Mhm. Then may yung isang para mas maayos mystical group umaakyat. Nagsisplit ba itong mga to? Hindi. Ay, si Mystic ka pala. Hindi, yung parang yung mga about kapangyarihan, ganun. Yung iba naman tingin nila kulto, parang ganun. Yung tinatawag nilang Sa kulto. bagay, malamig sa bundok. Correct. Cool. Cool. Oo. Marami ding nagcha-charge ng mga amulet. Oo, yun. Marami nagcha-charge ng Talismans. Pumunta ka doon, ha? Charge mo yung St. Benedict Hindi. mo. O, nasa na pala yung St. Benedict? Oo Hindi ko nga. nga nadala eh. Sorry, di ko nadala. Okay. Hindi ba pwedeng i-power bank yun? Ipunin mo lahat, no? Oo. Parang nandun ka na sa Mount Banahaw. Kuha na ako ng charge good for 1 year. I-store mo. Dala, Tas doon mo- 10,000 mAh. yun. Tapos doon mo na lang i-charge yung mga amulets mo tsaka mga mo. Yun. Speaking of amulets, mga anting-anting. Uy, taga Cavite ka. Oo, yan. Siyempre. Yung mga anting-anting doon sa Mount Banahaw, yung hindi siya basta-basta ang kahoy lang. Dignum, mali di ba? kahoy pala? Dignum. Alam mo yung dignum? Narinig ko na. Dignum. Yeah. Dignum Si siya. Mommy for Go sure there. alam yan. Yung kahoy na ginagamit nila doon is yun daw yung ginamit na kahoy ni Jesus, yung binubuhat ni Jesus. Oh. Yun yung sabi nung mga taga doon. And then, ngayon, hinanap nila yung puno na yun kung saan nanggagaling. Hindi na nila makita ngayon. So, lahat ng anting-anting na nandun, nakukulang nila kung sa ilog, sa kagubatan, na nandun na lang. Mga natural resources. Wala nang puno. Bigla na lang nandyan. Na kay Isukiri. Yung krus. Di ba? Siya yung pinako eh. Di ba? Ayun pala, dignum pala, kahoy, fossilized wood pala to. Hindi mo na makikita yung puno niya. Kaso paano napunta rito kung sakali, no? Kung titingnan natin yung scientific, kung kahoy yun sa krus ni Jesus, paano napunta rito? Yun ang sabi nila, yung mga naniniwala sa... Padala sa Japan, tapos... Ay, sa bagay, malapit Parang naman. makukonek mo Japan, doon. sa ano? Makukonek mo sa Japan. Ikaw, Pray. May may dignum ka dyan. Baka pina-LBC nila. Malamang meron yan kasi taga doon siya eh. Oh, tapos pa siya, medium.
Spirit Oo. medium pa to si Prey. Mas maganda pa. Medium lang. Okay. Okay. Medium lang. May bagong conspiracy theory na nabuo. May ano ba? 'Di ba taga Cavite ka pala ano? May alam kang lugar sa inyo na naniniwala pa rin sa mga anting-anting. Oo. Ako meron din ako eh. Ay, talaga? Meron. Ano yung Hindi pwedeng ipakita kasi yung anting-anting dapat sige, sa sige, ilan. sige. Pero once na nagkaroon ka nga nun, susolo mo lang siya or ipapamana mo lang siya. Yeah. Ano yung mga paniniwala sa anting-anting? Pwede mo ba i-share? Kahit hindi mo na i-share kung ano mismo yung anting-anting mo, ano lang yung mga practices, ano yung mga paniniwala, paano siya nililinisan, paano inaalagaan. Ano mo siya, kikip mo lang siya lagi sa ano mo. Lagi mo lang siyang dala-dala kada lumalabas ka. So hindi mo lang kailan may mangyayari sa'yo masama eh. Kunyari, may time na pwede kang madisgrasya. Tapos kung gusto mo maging safe, syempre, lagi mong dadali yung anting-anting mo. Pero totoo ba yung, kasi di ba pagdating sa anting-anting, meron tayong parang preconceived notion na pag may anting-anting, ito yung mga hindi tinatablan ng bala, ganun. Sabi nila, meron. Ganun ba talaga yung word na anting-anting or merong ibang or meaning talaga yung anting-anting when it comes to dun sa kung ano yung binibigay niya sa tao? So mga taga sa amin naniniwala sa ganun eh. Pero ako ayoko mabaril eh. Parang ayoko ano, testing yung ganun eh. Kumbaga may doubt ka din sa anting-anting mo, no? Meron. Pero ano ba tawag dyan? May mga variant pa yan, yung parang, ba't ako tinabla ng bala? Mali, hindi naman ito yung anting-anting para sa ano, Meron. hindi tatabla ng bala eh. May specific na Para meron. sa Tagalang to eh, di ba mga ganyan? Yung sa akin kasi pamana ng tatay ko eh. Oo. So kinip ko na lang siya, nirespeto ko rin yung binigay niya sa akin pamana. Wala. So far naman, mahilig ako magmotor. 3 beses na ako ng disgrasya, Oh, buhay so- pa rin ako. Ayun, mga galos-galos lang. mukhang gumagana nga. Gumagana siya. Pero sa mga ganyan, 'di ba? Hindi lang naman kasi siya for example, meron kang anting-anting, hindi lang naman 'yan basta ganyan na mapoprotect ka na. May study din behind it. Like may mga parang words, for example, na kailangan mong banggitin. Orasyon. Yeah, I think Bago may mga ibigay ganun. sa yun, inorasyonan na nila yun. Bago ipamana sa inorasyonan nila. Yeah. May mga ganun. May mga ganun ka rin ba, Pre? Secret. Okay, meron. Pag pinakitaan natin to ng anting-anting pops, mawiwindang to mga to. Pero di ko ipapakita, secret lang din. Pero naniniwala rin kayo sa anting-anting. Sa anting-anting? Wala ako eh. Wala ako. Pag wala siya, hindi siya naniniwala. Hanggang Saint Benedict lang ako. Ah, Yung okay. medalyo ng Saint Benedict para sa evil spirits. Na hindi din naman kami Nakalimutan kong dalhin. wala Hanggang din. doon lang ako. Pero yung anting-anting parang, ang paniniwala ko kasi sa anting-anting, yung kagaya ng mga napapanood ko dati, yung mga triangle na may mata. Yun, Oo, ganun. yun. Tapos mga nakabalot sa pulang Tela. tela na may Latin. Tapos naalala ko pa yan way back. Mga palabas to ng Brigada 7. May mga test pa yan sila. Alam mo yung pinapalakad sa uling? Tsaka yung may Oo, tinataga. Oo, di ba? Oo. At saka alam mo yung pinapalakad sa uling, Paps? Mhm. Yung, di ba? Tapos wala, hindi nila makaramdaman. May isa pa ako naalala yung parang, ano na rin siya, lost media na rin yung, nagkasuguran, Paps, yung niratrat, yung pinagbabaril sila. Parang alam ko yan. Oo, Parang alam ko nakita yan. ko yun. Oo. Lumaban Tapos hindi siya. oh, Doon lumaban ba siya. yun? Doon ba Lumaban yun? siya. Sa Cavite ba yun? Oo. Lumaban siya doon. Parang ang dami nangyayari sa Cavite, no? Kasi, Let's not go there. I mean, sorry guys, sorry, my bad. No, kasi wait lang, may explain. Ano? Oh my God, wait lang. Si Prey po yun ah. Wait lang, let me explain. Okay. I'm sorry guys. Kasi meron lang akong nabasa sa Reddit na horror stories na may mga aswang ganun. May nabalitaan ka na din bang ganun? More on paranormal, hindi aswang sa Cavite. Dati, siguro ng mga lumang mga tatay, ganun. Mamaya pag-uusapan natin. Ayun, yun. Actually, Wait yan lang. ang pag-uusapan natin. Baka mabash ako. Yun lang, guys. Kaya ako nag-rap. hindi talaga guys. Bash nyo lang. Go lang. Wait, sorry na. Habol ko lang last kasi nabanggit mo kanina na na-aksidente ka sa motor. Merong isang conspiracy theory na kung tawagin ay quantum immortality. Wow, ano yun? Quantum Immortality. Lahat tayo ay immortal. Pero every time na may nangyayari sa ating near-death experience, namamatay tayo, pero yung kung nasaan man tayo ngayon is ano na lang to, variation na lang natin to. For example, ikaw sumemplang ka sa motor.
Yung tunay na ikaw is wala na. Wala na. Yung kasama namin ngayon is variation mo na lang. Ibang universe na tong ginagalawan mo. Ganon. So parang Lahat tayo immortal. save point tapos Oo, nag-load save point na. tapos naiba ng Oo. direction. Every time na ma-experience nyo yung near death, hindi yung near death. Namatay ka talaga doon. Tapos kung bakit ka buhay, kasi continuation yon nung alternate katauhan mo. Pero may plot hole. Oh. Paano kung namatay ka na Paano kung namatay ka sa katandaan? Oo, yun nga eh. 'Di ba? Old age. Oh, mamamatay ka talaga. Mm. Pero may isang ikaw na immortal sa ibang universe. Magtutuloy yung pagkamatanda mo. Paano yun? Paano Ako- pag dumating sa point na sobrang tanda mo na? Wala. Like 300 years Oo, old ka na. immortal ka, magtutuloy at magtutuloy lang. Hindi natin alam. Sa Syempre, isang lugar Oo, na sa isang normal lugar. yung ganong Mm-mm. edad. Okay. oo. For example, ako, namatay ako 80 years old. Namatay talaga ako sa katandaan, 80 years old. Pero may isang ako na mabubuhay ng 81, 82, 83, hanggang mamatay na naman siya, tapos magtutuloy na naman yon. Quantum immortality. Lahat tayo immortal. 81, 82, 84, 85, forever and ever. Basta ganun. Ayun, tatanungin ko kayo sa isa. Ikaw, pre, kailan may experience ka ba na muntik kang ma-near death? Oo, nung nagka-COVID ako, way back 2020. Grabe ka naman, nagkasipon ka lang, near death na agad. Hoy, hindi Ay, ako, hindi ba? Vin. Sorry. Grabing invalidation. Hindi, pero Sorry, totoo. Ano yun, masasabi kong near-death experience siya kasi nakita ko na yung tatay ko. As in, napunta daw ako sa isang place, tapos yung grass, ganito lang kaliit na. Tapos, meron ako nakitang para siyang golden place. Pumasok ako dun sa loob. Pagkapasok ko sa loob, may mga iba't ibang lahi. Mga foreigners. Tapos hanggang nakita ko yung lola ko, nakita ko yung tita ko na namatay, nakita ko yung daddy ko. Tapos parang yung setting niya, parang kang nasa church. Tapos nakaupo lang sila, nakaganyan lang. Tapos nakaharap sila dun sa unahan. Tapos, kinausap ko yung dad ko nun. Sabi ko, nasan ako? Like, sino tong mga tao na to? Tapos sabi niya sa akin, balik ka, hindi mo pa time. Tapos sabi ko, ano bang nangyayari? Like buhay pa ba ako? Ganyan. Tapos hindi niya ako sinasagot. Hanggang paglabas ko, parang may angel, yun yung re-remember ko, na nag-lift sa akin. Tapos, dineliver niya ako pabalik dun sa condo ko. Tapos, same time na yun, nakita ko naman yung may isa pang angel, papunta siya dun sa golden place na pinuntahan ko, dala niya naman yung tita ko. So, paggising ko nun, kinuwento sa akin ni mama na nag-aano na nga daw ako nun na Didelirio na. Tapos sabi niya sa akin na namatay daw yung tita ko. Tapos sabi ko, nakita ko siya. Kakapasok niya lang doon. Tapos, before ako magising, pagdating ko doon sa may condo unit, parang sabi sa akin yung receptionist, so, ano pong gusto nyo? Pili na lang kayo. Pagtingin ko doon sa paper, kung i-cremate ba daw ako, yes or no, fill up na lang. Tapos, hindi ko pinansin. Tapos, dumaretso ulit ako sa may taas ng condo. Tapos, yun, pagising ko, nandun ako sa katawan ko. So, that's what I remember. Diba? Kung ipapasok natin yung quantum immortality, ibig sabihin, kaya nakita ni Prey, Magre-respond pa siya nun. hindi, kasi yung version niya nung nagka-COVID is, wala na talaga. Sumama na talaga doon sa mga nakita niya. Yung Prey na kasama natin ngayon is variant. Lahat ng nakikita mo ngayon is variant na lang din to. Ng bawat Kaya siguro personality lagi namin. akong lutang. Ha? Oo. Dapat ibalik yung dati mong variant. Hindi, joke. Ikaw, nagkaroon ka na ng near death? Meron, Paps. 2024, pumunta ako sa Camarines. Camarines. So, pumunta kami Talisay. Ayun. Near diet. Ano ba yan, Ian? Napadami Alam kang mo, kain? nandun na Napadami. Sabi mo sa sarili mo, nagda-diet ako. Kaso, Hindi. ang sasarap ng pagkain. Ang pinaka near death ko na ma-consider ko, nung hindi ko alam kung nag-rupture. Oo, nag-rupture yung appendix ko. When was Tapos, this? bata pa ako nito, parang high school, 4th year high school ako. So, nito. hindi na ikaw si Ian. Hindi. Ngayon mo lang nalaman. Variation na to ng Ian. Hindi, yun. Paps, naalala ko nun, nakakatawa. Kasi, dinala ako sa Children's Hospital nun.
Tapos, doon ko na-experience yung general anesthesia. Yung sa likod, dito Oo. talaga. Sa gulugod. Hindi ko alam kung gulugod ba yun. Sa spine. Oo, sa spine, oo. Tapos, naramdaman ko, yun yung huli ko naramdaman. Naramdaman ko yung pagpasok talaga ng needle. Sakit dito. yan. Sakit yan. Na parang 3 months after, pag malamig, nararamdaman ko pa rin. So, yun, parang nakatulog ako. Pagising ko, alam mo yung scene sa Kill Bill na yung hindi niya magalaw yung paa niya. Tapos yung na-experience ko yun, Paps. Pagising ko, nasa recovery room na ako. Tapos nanginginig yung buong katawan ko. Tapos hindi ko magalaw yung dito pababa. Tapos yun, yung una ko lang nagagawa. Tapos parang yun, ang weird kasi nung na-anesthesia ako, wala talaga, Paps. Sinubukan ko na, alam mo yung parang pagbata ka, di ba? Tatry kong hindi makatulog. Oo. Wala, hindi, Paps. Ang hirap. Oo. Makakalimutin ka ngayon? Medyo may mga instances na nagiging makakalimutin ka? Ano yun? O yun. Yun na yun. General anesthesia side effects. Ikaw bro, meron kang ano? Near death. Ayun na, kinento niya Dami kanina. Hindi, Tatlo. bukod dun. Sa motor. More on motor talaga More on sa akin. motor Oo, talaga. talaga. Sa C5 pa nga eh. Gusto mo basahin natin yung Grabe ka, past life mo? nakailang ano ka na, nakailang variant ka na. Kasi Oo, tatlong beses eh. pang ilang variant mo na to. Bakit Ikaw, kaya? Paps. Ang tanong, ikaw. Yun, yung sa tubig, tumalon ako. Mm. Tumalon ako, yung parang may pinuntahan kami na ano, parang falls. Mm. Totoo to hindi to. Di ko na kasi Kasi alam, parang James, kung pagkwento mo, may ano, ngiti agad eh, parang- Kasi sabi ko falls, pero sabi ko true to true story to. ano ba yan? Totoo ba yan? Totoo nga! Totoo nga, totoo. Pumunta totoo. kami sa falls. O, Ngayon, saan pag- yung falls? Ano lang yun, falls-fallsan. Alam mo yung pag mga bata, yung mga naglalakad na Basta kapag may basta bata ka pa bumabagsak na nun. tubig, falls na yun eh, di ba? Bata ka pa nun? Hindi naman, mga binatilyo, ganun. Ah, okay. Basta may mataas, di ba? Bato, tapos may tubig, sige, ganyan. go. Sa may bandang ano yun, Paps, tikling. Sa may bandang tikling. Pinaptalon ako, sabi, talon ka kasi aanudin ka naman papunta dito sa amin. Mm. Sabi niya. Sabi ko, hindi kasi ako marunong lumangoy. Sabi niya, basta talon ka lang. Pag talon ko, doon ako napunta sa may yung pinagbabagsakan ng tubig. Ah, so nalubog ka lalo. Oo. Oh my God. Tapos, nagdilim na yung paningin ko, Paps. Tapos, ang last ko na lang naalala, may sumabunot sa akin. Kumbaga, sinagip na ako. Kumbaga, sinabunutan ako, tas inangat yung ulo ko, tas inilangoy ako. Pero totoong may nag-ano sa'yo? Oo, yung isa. May nag-save talaga sa'yo? Hindi ko alam, baka natuluyan ako nun, tapos variant na Hindi, lang I mean, nung totoong nangyari yun, hindi naman umabot Hindi, sa hindi, kailangan hindi. kang i-ano. Hindi. Meron totoo yung kaibigan ko. Kasi akala pa nga nila na una joke kasi knowing ako, 'di ba? Ah. 'Di ba? Akala nila nagjo-joke lang ako, pero nung nakita nila na yung pagtaas ko ng kamay, yung palubog na. Ayun, doon na siya sumugod. Tapos hinila yung buhok. Buti inano ko pala talaga niya. Oo, ginanon. Kung hindi diyan ako nagkaroon ng phobia sa 'Di ba may slight phobia ako sa thalassophobia, pati sa tubig. Hindi ako pala Sayang. langoy. Bakit? Magda-dive pa naman sana tayo. Kaya nung nakikita ko si Fred, Can body design. Ito. Ito yung video pala guys, Hindi, para hindi. makita nyo. Uy, pero gets ko yung fear na yun. Kasi ako, nalunod na din ako before eh. Pero, ma-overcome mo yun. Dive? Ayoko. Takot nga ako. Alam mo, isang kanta lang naisip ko. Ano? Yo ho. Oo, yan, di ba? Alam mo ba, Takot Paps? ka din? Pag sobrang lalim, Ilulutang ka naman sa dagat eh. mukha ba lulutang? Hindi. So sinasabi mo mukha akong salbabida, ganun. Hindi. Like, yung buoyancy mo kasi. Boy! Buoyancy. Word of the day, buoyancy. Alam mo ba, Paps, kahit baha lang, natatalassophobia pa ako. Ako hindi. Doon tayo nag-baha. Sanay. Hindi. Yung baha na alam mo yung baha na hindi mo kita kung ano yung tinatapakan mo? Ah. Yun, napapraning pa rin ako dun, Paps. Paps, ako Kahit dito nag-dance lang. rebo sa ganun eh. Oo. Ayoko, no? May manhole. Last tanda ko may manhole dito. Ayaw mo kasi ma-Super Mario. Oo. Alam mo yung pagtapak mo? Para ka nalasot, tapos pagtingin mo, utang, ano na? Ano na, quantum immortality na. Bagong ako na to. Anyways, ayun. Anyway, so ano na tayo, sobra-sobra na tayo sa time. Pero, good news guys. Since ngayon ay Friday and may episode tayo, since hindi pa tapos ang usapan natin kasama si Tito Tito G, G. or also known as The
Critical Thinker. Ayan. Meron pa tayong isang episode bukas kasama siya at mag-share naman tayo ng mga paranormal encounters mo. Tama? Ayan. Pero bago natin putulin yung episode na to, Tito G, invite mo muna sila kung saan ka ba nila pwedeng i-follow. Yes. Pwede nyo ako i-follow sa TikTok account ko, The Critical Thinker 51, and Facebook, Tito G. Tito G lang yung page ko. Guys, na-jigsaw moment din ba kayo? Na-jigsaw moment tayo. Kasi sabi ko kanina, what if ang twist is si Tito G is member din ng stock? Nung stock, 15. Ano yung- Oo, 15. Tapos siya siya Critical Thinker 51. Oh. Oh Bakit my 51? God. Tenenen. Birthdays. Birthdays naman pala. Akala ko ano. Okay, okay. Pero natakot ako a bit. Area 51. Ayan, so guys, follow nyo si Tito G sa Critical Thinker 51 sa Instagram, TikTok, tama? Ay, Facebook, TikTok. Hindi ako nag-Instagram. Si TikTok Prey, lang. nasanay kasi kami kay Prey kasi. Okay. Lahat, nandyan. Okay. So Facebook, TikTok, guys, marami siyang content. Napanood ko yung iba na pinanood ko yung Epstein tsaka yung meron na akong pinanood meron kang mga carousel mga pictures Doon ako na sa picture, sabi ko, ano to? Doon ako na kasi babasahin mo lang siya. So natutuwa ako sa mga ganun content. Kung mahilig kayo sa mga conspiracy theories na hindi siya well known or yung mga hindi masyadong kilala, Critical Thinker, follow nyo. Tsaka something na mga stories na interesting pakinggan sa internet. Ganon. Ayun, so ito, matagal nang inaantay ito ng mga listeners natin at subscribers sa YouTube at sa Spotify. Sinong last? Ang last ay si Tito. Hindi, sama na natin siya. Sige. Ay, pag ganito na lang. Una ako, sunod ka. Sunod si James. This is the moment, guys. So, ayun na nga. Tatapusin na namin itong episode na to. Kita-kits tayo bukas dahil may bago tayong episode. Again, my name is Tito Ian Lee. And my name is Prey. Ako naman si Tito James Zhu. And Tito G. At kami ang The Red Red Door Door Podcast Podcast PH. PH. Bye! Sabay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.